Oh, ganun talaga. So mga young people, maghintay ng tamang panahon. Alright, so this time, di tayo magtagal. And nasa labas, okay, dito na po tayo because this is the preaching time na kung saan ay dapat dito tayo at maging attentive sa Word of God. Romans 13 verse 8, sandali, i-encourage ko kayo na tumayo bilang bigay galang, respeto ng kanyang salita sa book of Romans chapter 13 verse number 8. Romans 13 verse number 8. Romans 13 verse number 8. Verse 8, sabay nating basahin please. Ang Bible, ready go. Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Amen. Father, we thank you, Ama, sa oras na ito, sa inyong banal na salita, na muli po aming mapakinggan, mapag-aralan, magbigay po instruction and encouragement sa amin. Lord, I pray this morning na sana po maging blessing ang inyong aral sa bawat isa po sa amin. And salamat, Lord, na kami po ay inyo pong binigyan ng reminders at the same time instruction na dapat magmahalan kami sa isa't isa. Sapagkat ang nag-iibigan ay isang pagpapatunay, pagpapakita, Panginoon, na sumusunod po kami sa inyong mga utos. Kaya tonight or this morning, I pray na ikaw po, Panginoon, ang mangusap, mag-work through the power of the Holy Spirit sa bawat puso po namin. Marami pong salamat. And as we go on, we entrust to you our service, na ikaw siya mag-glorify, and I hope and pray your word would minister to us. This is my prayer. In Christ's name, amen and amen. All right. So there are three things, mga kapatid, na since sinabi po nila na ang February is the month of love. No? In fact, isa sa pinaka-famous na activity ang February 14. But later on, I will discuss po yan. But meron pong tatlong bagay na kung saan ngayong umaga binigyan tayo ng instruction from the Bible na dapat wag nating mahalin, wag nating ibigin. Okay, first of all, dito po sa 1 John chapter number 5, 1 John chapter number 5. 1 John chapter 5. Sulat po ni Apostle John. At sabi po niya dito, verse 13, verse number 13, 5:13. Beginning in verse all right. Sorry, 2:15. 2:15. 1 John 2:15. 1 John 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Now, this is not the physical world. Ang word po ginamit dito, hindi din po ito yung mga tao. But the word that has been mentioned here is the fashion, the system of the world. Apostle John is referring to the fashion or the system of this world. And he said in verse number 15, love not the world. So the first thing that we should not love or avoid to love is the world. Amen? Yung sanlibutan, yung pamamalakad sa sanlibutan. Maliwanag po ang Bible, nagbigay instruction, huwag nating ibigin. At isa po sa mga sistema po ng sanlibutan, ito pong Valentine's Day. Hello? Don't you know, mga kapatid? Valentine's Day is not the Christian practice. It's not biblical. In fact, it was never commanded in the Bible that we should practice this kind of activity. Now, let me give you a short history about Valentine's Day. Now, its original name was Lupercalias Day.
Ang original ng Valentine's Day is Lupercalia. Or, Lupercalia's Day or Lupercalia. Not dedicated to lovers, but Lupercus, the killer of wolves. Hindi po ito para sa mga lovers. Kundi ito si Lupercus is wolves hunter. Tagahan po siya ng wolves. Yung mga asong wild, alam niyo po yung asong wild sa wood. Wolves po ang tawag doon, mga lobo. Hunter po ito si Lupercus. Pinapatay po niya yung mga lobo. The red color associated with it stands for blood of the goat and wild dogs. So yung pula pala ang symbol po ng pula is blood ng goat na pinapatay ni Lupercus at saka wild dogs o wolves. So sumisimbolo po yung pula sa dugo ng mga kambing at yung pinapatay niya ng mga lobo. Okay? The heart shape, yung hugis puso, does not stand for the heart. Hindi po yan ang kahulugan ng meaning ng puso. But opening to the chamber of copulation in a woman. Pero opening po yan ng copulation. Kayo na lang ang term ng copulation. Kung saan daw lalabas yung bata, doon daw yan. Yun ang picture, yun ang real meaning po ng heart. Ano pa itong Valentine's Day? Also, in February 14, a day of honor to Phonos, a god, Remus and Romulus, who founded Rome. Ito din pong Valentine's Day, in honor din po sa god, na kung saan, kay Phonos, na sila po yung founder ng Rome. Itong si Remus at Romulus. Nakita niyo po yan sa ancient time, meron po yung dalawang bata, gadidi po siya sa wolves o sa goat. Yan po si Remus at Romulus. At yan po ay God. No? God po siya ng Rome. God of Rome. Sa mga Roman mythology nila. A sacred day for sexual frenzy. Goddess Juno. Imagine mo, a sacred day, ito po ay araw na kung saan mga kapatid, sexual frenzy of Goddess Juno. Ito si Juno, God po siya ng sexual fertility. Or, mga kapatid. A bloody festival where a priest, leprosy, ito naman, during February 14, meron silang festival na ang pari po nila ay si leprosy. Nagsusuot po siya ng goat skin, yung panit po. Balat po siya ng, tawag nito, kambing. Tapos may mga babae sa bundok with women sitting around the hill. May mga babae nakaupo doon. And he would strike them with a goat skin called fibrua. Yung suot-suot po ng pare na balat po ng kambing, kukunin niya, tapos ihahampas niya sa babae. Tapos nakapiring po ito si Percy na pare. Tapos hahampasin niya yung kanyang goat skin during festival. At ito po ang tinatawag nilang fibrua or February. To make the women fertile. Para yung babae daw, they believe na once yung pare na nagipiringan, tapos tatanggalin niya yung damit niya na gawa sa balat ng kambing, kung sino yung hahampasin niya sa mga babae, magiging fertile daw. Yun ang kanilang belief. Okay? A day, all young women would have their names written in a paper. So, mayroong mga babae, magsulat ng pangalan, tapos tutupiin nila, maliit, tapos iganon nila yung kanilang Tapos ilalagay ang name nila sa box. And the men would draw it, and whoever they pick would become their sexual last partner. Tapos may mga nakabox doon, lalagay ng mga babae pangalan nila. Tapos yung mga lalaki, kukuha naman. Kukunin nila, pagbukas nila, kaninong pangalan yon, yun yung magiging partner nila sa buong taon for sexual frenzy. Until sa next naman na February 14. Ganon katindi po mga kapatid. And the men would draw it, whoever they pick would become their sexual last partner with whom he would fornicate till the next Lupercalia or February 14. So 1 year po nila na Grabe po. It's not a Christian festival, but a pagan Roman festival, even though we relate it to love and Christianity. So, by origin mga kapatid, ito pong
tinatawag po nilang Valentine's or Lupercalia Festival is paganistic in practice. Wala talaga. And then they also associated ang Roman mythology, yung si Cupid, sa Latin word Cupido. Maliit na bata, nakahubot-hubad, may dalang pana. Tapos papanain niya para bigyan na ng wounds yung mga tao. Oh. Si Cupid ang tawag, mga kapatid. So all these things, puro talaga gawa-gawa ng imagination ng tao. Walang connection sa Bible. And listen to me, church, alam niyo po, during Valentine's Day, ito yung araw na pinaka-wicked sa buong taon. Ito yung araw na pinaka-immoral sa buong taon. Listen carefully. Ito yung araw na kung saan pinakamaraming customer ang mga hotel. Ito yung araw pinakamaraming customer ang mga motel. Ito yung araw pinakamaraming customer ang mga lodge. Bakit po? Sapagkat doong araw na yan, i-express daw nila ang kanilang pagmamahal, so-called love. But in reality, hindi po love, kundi, mga kapatid, pita o lust. Kanilang unod nun, lawas nun, na mga feeling, mga kapatid. And isa sa pinaka-sikan, sa pinaka-famous na activity sa buong mundo, number 2 siya sa Christmas. Number 1, Christmas, pinaka-famous na activity. Pangalawa, Valentine's Day. At nakakalungkot, dito po sa panahong ito, gina-express ng mga lovers, mag-asawa, mag-syuta, mag-boyfriend, o kahit hindi mag-syuta. Pag kayo po'y nagkaunawaan, pwede kayong magkaroon ng sexual contact kahit walang pag-ibig. At nandoon na po lahat. Hindi lang po nandoon na ang mag-asawa, hindi mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Mga kapatid, nandoon na ang lalaki sa lalaki, nandoon na din ang mga babae sa babae. That's why tinawag itong pinaka-immoral na pizza sa buong taon. At don't you know, maraming nabubuntis sa February 14. Hello? That's why dapat walang tunay na anak ng Diyos, Kristiyano, na nakikisawsaw, nakikisali, nakikiselebrate sa gawain ng dyablo. Sapagkat, kapatid, maliwanag sa Bible na tayo po ay binigyan ng instruction na huwag gumaya sa mundo. Love not the world, neither the things that are in the world. Ni kahit man ang pag-greet Happy Valentine's Day, never in the Bible, mga kapatid. Dapat walang young people nag-date during February 14. Dapat walang Christian nag-date during February 14. Why? That is demonic, worldly celebration ng mga tao. Gawain yan mga tao na walang pagkilala sa Diyos, walang relasyon sa Diyos. Punta doon mga hotel, sorry, no vacancy, we are fully booked. Kita mo? Kaya tiba-tiba yung mga lodge, tiba-tiba yung mga motel. Pag February 14, ang daming gimmick, may mga package pa, may mga combo pa. Ang iba naglalagay pa ng free condom. Imagine mo? Free Robust, free Lipobitan, mga combo nila. Grabe ang mindset ng tao. No, nagpro-promote ng mga immorality. At yung mga tao ngayon, nag-fantasize, mga tao ngayon, ina-adapt nila. At even Christian, parang normal na lang. But in reality, immoral po yan, kapatid. Nagawain. I do not know sa inyo dito, di ako sumusunod sa inyo. Ikaw nakakaalam sa buhay mo, kapatid. Pero sabihin ko sa iyo, alam ng Diyos, ginagawa mo. Dapat walang puwang ito sa mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ito gawain ng Kristiyano. Amen? Tingnan mo lang ang history. History itself, ang origin na lang, basahin mo. I-cancel natin, baliwalain natin ang Bible. Tingnan mo na lang history, gaano karumi, kapatid. Amen? That's why, sabi ng Bible, huwag nating ibigin. Never, mga kapatid, love not the world, neither the things. Oh, huwag tayong magpa-pressure, pastor, ang mundo ganito ang employer ko, ang boss ko, ang company ko, nag-decorate sila Valentine's Day. I don't care. Basta as long mag-stand ka
Sorry, ganito ang conviction ko. Ganito ang paniniwala ko. Because sabi pa nga doon, real love cannot be found in February 14, but in John 3:16. Because that is the real love. He expressed His love on the cross. He suffered for us. He died for us. So that you and I could not go to hell. Instead, you could go to heaven. By believing what Christ has done on the cross of Calvary. That's the real love. Read chapter 13 of 1 Corinthians. What is the real definition of love? And you can find there, that's the real essence of love. Amen. Love not the world. Number 2, we are told also, love not in word. Alright? 1 John chapter 3, verse number 18. 1 John chapter 3, verse number 18. Chapter number 3, verse number 18. Little children, it is the last time, and as ye have heard that an Antichrist, okay, Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Okay, sorry, chapter 2 binasa ko. Verse 18, chapter 3, verse 18. Chapter 3, verse 18. My little children, let us not, what? Love in word, neither in tongue, but in deed, and what? In truth. So, in this particular verse, we are told that we should not only love, okay, in word, meaning we are just, mere word. Okay, pananalita lang, but you are not doing. There is no action. Instead, sabi niya, ang real love, not only in word, but also in action. Amen? But in deed and in truth. Hello? In deed, what is deed? Action. And in truth. So there is no real love when you speak only by word, mere word. But real love comes from word and action. Amen? So we are not love in word only. We are commanded in the Bible, love not in word. May mga tao masarap magsalita. Okay, napakagaling mangako, napakagaling mag-communicate, pero walang aksyon. Sabi ng Bible, wag niyo po silang gayahin, wag niyo silang tularan. Dapat ang tunay na pag-ibig ay may ginagawa in deed and in truth. In deed and in truth. Amen? All right. And then the third one, Proverbs 20:13. Proverbs chapter number 3 or 20, verse number 13. Verse number 13. Proverbs, please. Chapter 20. Chapter number 20. Verse number 13. 20, verse number 13. Sabi ng Bible, love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. What are the first thing that we are told not to love? Love not the world. Amen? Number 2, love not in word. And the third one, love not sleep. Love not sleep. Huwag mong ibigin, huwag mong mahalin ang pagtulog. Hello? Hello mga palatulog. Hello mga paraburaw. Gamay lang no response. Love not sleep. Amen. Huwag mong ibigin sapagkat ang taong umiibig sa pagtulog, ang kanyang kahantungan ay kahirapan. Sabi ng Bible, maliwanag ang tao. Well, siguro kung meron kang insomnia, mahirapan kang matulog, please, pwede siguro. Pero yung natulog ka, nag-umpisa kang matulog alas 8 ng umaga, gabi, tapos gumising ka alas 8 ng umaga, something is wrong with you. Amen? Hindi na yan tama, di ka na bata. Siguro kung bata, mga months pa lang, 1 year pa lang, I understand kasi ang bata dapat meron siyang 11 hours dapat natulog. Pero kung ikaw 40 na, 30 anyos, tapos tulog mo 8 to 8, that is 12 hours, I don't know anong klaseng tao ka. Hello?
Hindi na yan tama. Hindi na proper. Oh? Kasi dapat ang tao, dapat alas 5, gising na yan. Oh, maximum na yan. Dapat alas 4, gising na yan. Itong ating matatanda, madali yan silang magising. Alas 3 yan, gising na po yan sila. Pero sa atin dapat, na hindi pa senior, dapat mga alas 5, Brad. Dapat ganun, okay na yan sa atin. Pero yung maabutan ka alas 8, alas 9, dahil sige ka pulaw sa cellphone, kapatid, yan ang magiging damage sa buhay mo someday. At taong pala tulog, sabi ng Bible, ay aabutin niya, sasapitin niya ang kahirapan, poverty. Andiyan sa Bible, oh. Verse number 13, love not sleep, lest thou come to poverty. Poverty. Kaya yung sige laro ng ML, kapatid, wala kang mapapala. Makinig, una sa lahat, take note, yung karakter pa lang, demonic na. Yung karakter pa lang, yung makita mo dyan, demonic na. Tingnan nyo. Pangalawa, ang epekto, ang mind niya, ang mindset niya. Pangalawa, ang kanyang system, masira ang kanyang system. Ang tulog niya, masira ang schedule. Ang kain niya, masira ang schedule. Hello? Nakuha niyo po? Hindi na tama ang kanyang program, ang kanyang body system. Hindi na siya sakto ang oras na matulog. Hindi na sakto ang oras pagising. Hindi na sakto ang oras sa pagkain, pag-inom. Nasira. Hindi lang mentally, but physically, but morally, makurap ang isip ng tao. Napalahampang sang ML. Kaya sabi ng Bible, love not the world. Hello? Amen? Mga kapatid, huwag po tayo. Marami na po naging alipin, naging addict po dyan sa mga bagay na yan na ginagamit po ng dyablo. Kaya magulang, bantayan niyo yung anak ninyo. Pag nag-iba na po ang behavior, ibig sabihin, may something na yan na naglalaro siya ng mga online games. Pag napansin nyo, iba ng ugali, i-compare nyo before, kapatid, magduda ka na. At dapat i-correct mo na as early as possible. Kasi pag pinatagal mo yan, lalo kang mahirapan na i-correct, kapatid, at i-address ang problema. Oo. Kaya po, walang ibang solusyon. Salita ng Diyos. Isama mo sa simbahan para, kapatid, para po yung mga anak natin, matrain po natin sila. Hello, amen? I-train natin sila dito sa simbahan. Pag dinala mo sa simbahan, tapos gamaktol-maktol, mamang ayoko, simbahan! Pilitin mo yan sa simbahan. Kasi later on, kapatid, matuto din yan. Sa umpisa lang yan. Huwag mong hayaan na manatili sa bahay at maglalaro lamang yung anak mo. Amen? Love not sleep, mga kapatid. Okay, now 2 things ngayong umaga, hindi po yung ating main point ngayong umaga. 2 things na dapat nating gawin. Genuine love. 2 points lang po aking ibibigay ngayong umaga. Genuine love. Ano po dapat ang genuine love? At itong genuine love ay hindi lamang applicable sa his husband and wife, sa mag-asawa. Hindi lang ang genuine love applicable sa mga lovers, between boyfriend and girlfriend. Don't you know na ang genuine love pwede din ma-apply sa friendship? Hello? At meron pong perfect example ang Bible about genuine love na friendship. Let's go to 1 Samuel chapter number 18. 1 Samuel chapter number 18, mga kapatid. At dito po natin mapapansin ang real love, no? At dito po ako hanga, kapatid, sa friendship po ng 2 taong ito. Chapter 18, book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 18, please. 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 18, look, verse number 1. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. And Jonathan, look at this phrase, loved him as his own what? Soul. Verse number 4. Verse number 3. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. So twice po na-mention dito sa Bible yung word
na ginamit ni Jonathan, love him as his own soul in verse 1 and also in verse number 3. Because he loved him as his own soul. Verse 4, and Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. So dito po natin makita yung kanilang token na binigay po. Now take note, si Jonathan ay prinsipe. Sapagkat ang kanyang tatay, are you listening? Ay hari po, si King Saul. Samantala si David is just napaka-ordinaryong tao, karaniwan lamang. Siya po'y tagapagpasto lamang ng karnero, tupa. Tagabantay lamang siya. Subalit, nung napatay po ni David si Goliath, na isang giant ng mga Philistines army, ay doon po nagkaroon sila ng, nabuo po yung kanilang pagkakaibigan. At hindi lang po basta-basta kaibigan, naging close po sila na magkaibigan, mga kapatid. But one time, sabi po ni David, ni King Saul, mula ngayon, ikaw David, maglingkod ka na sa akin. At mapapangasawa mo ang aking anak. Ibibigay ko sa iyo bilang regalo ko ang aking anak. Sa madaling sabi, nagiging son-in-law ni King Saul si David. Naging umagad niya. Dahil po, napatay niya po si Goliath, ang kanilang kalaban po na Philistine. Now, sabi niya, mula ngayon, maglilingkod ka at magiging part kita sa aking army. Now, one time may kalaban sila, mga Philistines. Sabi ni King Saul, sumama ka at makipagira ka sa ating kalaban. Sumunod po si David, this time, napakabata pa po niya, mga kapatid. Nung bumalik po sila, karaniwan na po sa kanilang mga kapatid, noong unang panahon, meron po tinatawag welcome party. Ang mga babae ay sumasayaw, nagkakanta sa mga sundalo na pabalik sa kanilang kampo mula sa gira. Yun po ang kanilang salubong, kinakantahan nila, meron silang mga tamborin, at yung mga babae sumasayaw habang papasok sa kanilang syudad ang mga lalaking army. Are you listening? Now, dito po, nung bumalik po si David, maraming mga babae at in-applause po siya na si David is a great warrior, maraming mga praises about kay David. Nakapatay siya ng 10,000, si King Saul nakapatay ng 1,000, ganun. So nung narinig ni King Saul, parang iba yung kanta. Bakit si David 10,000 na patay? Akin lang daw 1,000, which is totoo naman. Sa madaling sabi, yung praises napunta kay David, na baling, hindi na kay King Saul, ang pag-believe ng mga tao, ang pag-praise ng mga tao, napunta kay David. So, since then mga kapatid, nagkaroon po ng inggit si King Saul. Sabi niya, ako ang hari? Bakit ang mga tao, doon sila kay David nag-praise? Samantala ako yung hari, dapat ako. Dapat ako kay hari ako. It doesn't matter kung kunti yung napatay ko na kalaban. Kasi ako ang hari. Si David, wala naman yan. Ordinaryo lang yan, sundalo. So, in short mga kapatid, nagkaroon po ng inggit. At dahil po doon, gusto niyang ipapatay si David. Ipapatay si David. Anong number one lesson mga kapatid? Dapat kung ano yung maabot ng ibang tao, dapat matuwa tayo. Ang moral lesson doon, amen? Huwag tayong mag-inggit, amen? Kung may mga tao man, nakilala natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, kasama natin sa church, kung sila may inangat ng Diyos, may naabot sila sa buhay, dapat huwag tayong magalit. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong magdamdam. Huwag tayong ma-upset. Amen? Kasi favor yan ng Panginoong Diyos. At sabi ng Bible, rejoice with them that rejoice. Maging magalak ka sa mga taong nagagalak. Pero ang inggit, kapatid, iba eh. Pag inangat ng Diyos ang ibang tao, nasasaktan siya. Nagdamdam siya. Yun ang taong inggitero. At delikado po ang taong inggitero. Taong jealous, mga kapatid. Kaya ang tao na ganon ay willing pong pumatay for the sake lang na makuha niya yung gusto niya. Kung tayo man ay pinagpala ng Diyos, praise the Lord. Amen? But never tayo. Huwag tayong magdamdam.
Oh, ito si King Saul, bakit siya upset? Kasi ang praises hindi napunta sa kanya. But salamat, ito ang kanyang anak ay hindi niya sinunod kung anong nakita niya sa tatay. Sapagkat mas sinunod ni Jonathan kung ano ang kalooban ng Diyos. Magkaiba po sila ng mindset ng tatay niya. Yes, of course, siya yung tagasunod ng trono. Pero si Jonathan, naramdaman niya at nakita niya mga kapatid, na itong si David ay, he is a righteous man. He is a godly man. Kaya po kahit galit ang kanyang tatay kay David dahil sa inggit, kapatid, hindi din siya nagkaroon ng galit kay David. Sapagkat alam niya si David ay matuwid na tao. Alam niya si David ay matapat na tao. At alam niya si David ay totoong kaibigan. Number one, genuine love, number one, is selfless. Dalawa lang po mga kapatid, aking points ngayong umaga. Amen? What is selfless? Hindi mo iniisip yung sarili mo. Instead, yung ibang tao. At sabi po dito, binigay niya, Brad, look at verse number 1. And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul, notice, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. Tiningnan ko yung word net. K-N-I-T. Anong ibig sabihin ng net? Para po siyang nut, Brad ba? Para po siyang nut ba? K-N-O-T. Para bang tali ba na ano? In other words, ang kanyang synonym, chain. Chain, nakakadina. Nakakadina. Pag sinabing net together, nakakadina. Ang kanilang kaluluwa, nag-isa. Para bang papel, pinagdugtong mo. Nakaglo ito. Pag ginanon mo, mahirap mo nang tanggalin. Otherwise, mapupunit ang isa sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng net, nakaglo. Glue together. Ganon katindi ang kanilang friendship. Mas matindi pa sa mag-asawa. Mas matindi pa sa lover. Kasi pinag-isa. Ano ang kaluluwa ni David? Kaluluwa ni Saul. Ni Jonathan. Ano ang kaluluwa ni Jonathan? Naging kaluluwa din. Naging katawan din po ni David. Ganon katindi ang kanilang friendship. Na kahit kaibigan, kapatid, hindi po, kahit po at stake ang trono dito, kasi ang tagapagmana sa trono, walang iba, dapat si Jonathan. Pero si Jonathan, nagparaya siya. Kaya alam niya si David, siya yung binibigyan ng Diyos, gi-anoint na Diyos, na maging sunod na hari sa Israel. Alam niya ang papel niya, kapatid, na hindi siyang susunod na hari. Although, next in throne siya, kasi anak siya ng hari. Pero nakita niya na mas matuwid si David compare sa kanyang tatay. Hello, amen? Alam niyo, mahirap ang kalagayan ni Jonathan, naiipit siya. Tatay versus kaibigan. Hello, are you with me? Mahirap yan. Kung ikaw si Jonathan, mga kapatid, saan mo ilalagay yung sarili mo? Sinong pipiliin mo? Tatay mo bang susundin mo? Itong kaibigan mo na walang sala. Pwede niyang sabihin, Jonathan, gusto ko patayin mo yung si David na yan. Kaya treat yan sa ating trono. Kalaban niya natin. Patayin mo yan. Pero hindi po ginawa ni Jonathan. Kasi nangibabaw ang kanilang pagkakaibigan. Amen? Kapatid, mapalad ka ngayon kung meron kang Jonathan sa buhay mo. Jonathan na hindi ka iiwan. Jonathan na hindi piki. Jonathan na tunay, genuine, legit ang kanyang pagiging kaibigan. At yun ang hinahanap natin, mga legit na kaibigan. Hindi mga piki, hindi mga counterpart. Na kaibigan ka lang kung meron ka magpamerienda. Kaibigan ko lang kung magbibigay ka ng load. Kaibigan ka lang kung meron kang ipasakay mo ako sa sasakyan mo. Pero pag walang-wala ka na, tiway ka na kaibigan. Kapatid, ayaw natin ng mga ganun. Gusto natin ng mga totoong kaibigan like Jonathan. Na walang iniisip, hindi sarili niya. Binigay niya ang kanyang royal robe as a prinsipe. Binigay niya ang kanyang royal sword na may meaning yung sword. Matagal na yon. Siguro mayroong naka-okit pa yun, naka-engrave na pangalan. Kasi in ancient time, pag mayroon kang royal issue sa'yo ng hari, naka-okit po yung pangalan mo, Jonathan. Siguro yung bow and arrow niya, royal bow and arrow niya, na-intended lang sa kanya, walang pwedeng gumamit doon. Matagal na yun, memorable yun sa kanya, kay Jonathan.
But one day, binigay niya as a token. Sabi, David, ibibigay ko yan sa iyo as a token of our friendship. Wow, what a blessing. Kapatid, bibihira ka na lang makakita ng genuine na kaibigan ngayon. Totoo lang. Kahit ako mismo na pastor, may mga kaibigan ako nung una. Nung nag-adapt tayo ng RD ngayon, iba ng turing sa atin. Hello? Sabi nga mga kapatid, it's not impossible na iwanan ka daw ng million of friends one day. But it is possible na meron kang, out of millions, meron kang isang kaibigan doon. Hindi posible iwanan ka someday ng mga piki na friend, 1 million. Pwede yan, mangyari. Pero ang pinaka-imposible kapatid, o pinaka-possible, na out of those, merong isang totoo. Sabi nga, gagawa ka ng mali at makita mo yung tunay na kaibigan. Ma-recognize mo sino yung totoo. Okay? Gawa ka ng mali, nalugmo ka, nagkamali ka, at doon mo makilatis kung sinong totoong kaibigan mo. Sa point na nobody ka na, wala ka na, di ka nakilala, wala ka ng pera, wala ka na, doon mo makilala ang tunay at piki. Mga kapatid. Praise God for the example of Jonathan, mga kapatid. Amen? 1 Corinthians 13:5. 1 Corinthians chapter 13, verse number 5. Anong sabi ng Bible? Anong sabi po ng Bible? Mga kapatid, 13 verse number 5. Anong sabi ni Apostle Paul? Dito po sa Corinto. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13 verse number 5. 13 verse number 5. Charity or love. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not, hindi po siya naiinggit. Charity vaunteth not itself, hindi pinapataas yung sarili niya. Is not puffed up, doth not behave itself unseemly, hindi po siya gagawa ng aksyon na hindi kanais-nais. Tapos, underline this phrase, seeketh not her own. Hindi niya hinahanap yung kanyang sarili. Is not easily provoked. Thinketh no evil. So, ang real love, ang genuine charity, seeketh not her own. Meaning, hindi selfish, but selfless. Jonathan is what? Generous man. Binigay niya ang kanyang very memorable na gamit. Ang kanyang sword, ang kanyang bow and arrow, at saka sabi niya, ang kanyang girdle. Yan, sa mga hari kasi meron niyang ganito, yung outer garment, yung parang ganon, ilalagay nila dito. Ang tawag doon, outer garment. Girdle ang tawag. Tapos meron pa siya dito ilalagay sa kanyang waist na tela. At very royal po yun mga kapatid. Binigay niya ba ang kanyang robe? Binigay niya, strip niya, tinanggal niya ang kanyang damit. Ano pa? Binigay niya ang kanyang sword, binigay niya ang kanyang bow, at saka ang girdle niya. So meaning to say, ang genuine friend pala, generous, hindi dalok, hindi kabig ng kabig. Hindi giver, hindi taker, but giver. So kung kaibigan mo ngayon, sige hingi, sige lang, tanggap ng tanggap, ay kapatid, magduda ka na. Kasi piki po yan. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi lang po tumatanggap, nagbibigay din po. Kaya tanungin mo yung sarili mo ngayong umaga, ako ba'y giver o taker? Hello? Kapatid, ikaw lang nakakaalam sa sarili mo. Kung tunay ka bang kaibigan. Kasi ang genuine na kaibigan, hindi bali mga kapatid, mawalan siya. Ibigay niya lang itong bagay na ito para sumaya ang kanyang kaibigan. Amen? Selfless. Selfless mga kapatid. Genuine love is selfless. Number 2 and last. Amen? Diyan pa tayo? Number 2 is that genuine love, not only selfless, but sincere. Sincere. Now, on the part naman ito ni David, this is on the part of David, mga kapatid. 2 Samuel chapter number 9. 2
2 Samuel. Let's fast forward. Let's fast forward. All right, 2 Samuel. Second Samuel chapter number 9. Chapter number 9. Chapter number 9. At dito po, alright. So this time mga kapatid, patay na po si Jonathan. Meron pong isang gera doon po sa Gilboa. At namatay po si David, si King Saul sa gera. Kasama po si Jonathan. Okay, dito muna, Vince, dito ka muna. Dito. Brother RR, please come. No. Illustrate ko lang. So ito si Jonathan. Ako si David. So part sa aming covenant nung una, nagkaroon sila ng covenant. Sabi niya, David, whatever happens, sabi niya, kung sino mang mauna sa atin na mawala sa mundo, sana po ang ating next generation ipagpatuloy pa rin natin ang ating friendship. Kahit sa susunod na henerasyon, wala na tayo, ipakita pa rin natin ang kindness. Ipakita ko sa iyo ang aking kindness sa aking susunod na henerasyon. At gayon din po ikaw, ang kindness mo sa aking henerasyon. Nagkaroon ng gera, ito yung kanilang covenant, ito yung kanilang promise. Nung buhay pa, si Jonathan at si David. Nangako po si David, yes, gagawin ko po. Sa next natin na generation na hindi mapuputol ang ating pagkakaibigan sa ating henerasyon. Maging sa susunod sa ating mga anak, at sa ating kapupuhan, manatili ang ating friendship. One day, nagkaroon ng gera, namatay ang tatay ni David. Ang ugangan niya, si King Saul, namatay din po sa gera si Jonathan. At yun yung pinaka-lowest moment sa life ni David, na nakita niya namatay ang kanyang kaibigan. Ang kanyang pinaka-best friend na si Jonathan, nawala po mga kapatid. Nawala na. Nilibing nila, ilang buwan po sila nagluksa, kasi man talaga po sila pag magluksa po sila. Okay, namatay na po mga kapatid. So, salamat, Brother RR. Wala na sa eksena si Jonathan. Ngayon, si David, mga kapatid, ang kanyang kingdom peaceful na. Wala nang mga kaibigan, wala nang mga kaaway. Naging kangkiro na siya, maganda ng kingdom ni King David. Established na, in short. Habang nakaupo siya sa kanyang palasyo, nagtanong-tanong siya. Sabi niya sa kanyang mga servant, meron ba kayong kilala na kamag-anak ni Jonathan? Either anak niya, apo niya, o sino man, para maipakita ko ang aking kindness sa kanya. Meron ba kayong naalala na anak ni Jonathan? Pwede bang sabihin niyo sa akin? At mga kapatid, ito po nangyari. Chapter number 9. Anong sabi ng Bible? Chapter 9, verse number 1. Basahin, pakibasa. Chapter 9, 2 Samuel chapter 9. Andiyan na yung fast forward na tayo, Brad. Patay na si Jonathan, patay na si King Saul. Okay, diyan ka muna. Sige, basahin natin. Chapter number 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9 verse number 1. And David said, is there yet any that left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Meron ba kayong kilala na kamag-anak ni Saul para may pakita ko aking kindness? Take note for Jonathan's sake. And verse number 2, and there was one of the house of Saul, dumitawan si King Saul doon, and there was a house of Saul, a servant whose name was Ziba. So ito, katiwala po ito ni King Saul dati. Doon po siya nagsiserve po siya sa kingdom ni Saul. And when they had called him, sabi ni David, ipatawag mo pa nga yan si Ziba, dalhin mo dito. Gusto ko siyang makita.
The king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. Opo, mahal na hari, ako po si Ziba. And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king Jonathan, Hath yet a son, which is lame on his feet? Sabi, opo, mahal na hari, meron po. Meron pong isa na anak si Jonathan. Meron po kong kilala. Okay. At siya po'y lumpo sa kanyang paa. Hindi po siya makalakad. Siya po'y nalumpo. Verse number 4. And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel in Lodibar. Verse number 5. Then King David sent and fetched him out of the house of Machir, the son of Amiel from Lodibar. Verse number 6. Now, when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will surely show thee kindness. Notice this phrase. For I will show thee kindness for Jonathan's, thy father's. What? Sake. Take note that word. Thy father's sake. And will restore thee all the land of the Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table. What? Yearly? Monthly? No! Amen? Continually! Continually! Nakita niyo yung favor, mga kapatid. Patay na si Jonathan, tatay niya. Ito ngayon ang anak niya nakita. Lumpo, di makalakad. Pinatawag ni David, pinahanap. Ikaw po ba si Mephibosheth? Opo, mahal na hari. Sabi, Mephibosheth, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sabi niya, ipapakita ko ang kindness for your father's sake, for Jonathan's sake. Ibig sabihin, kapatid, sabi niya, mula ngayon, i-restore ko yung lupa na wala sa inyo. Ibabalik ko yon. Tapos, mula ngayon, kakain ka kasama sa akin continually. Habang nabubuhay ako, habang ako ang hari, hindi ka pwedeng magutuman. Anong kakainin ko? Kakainin mo. Saan ako tutulog? Doon ka rin tutulog. Grabe nga favor ng Panginoon. Moral lesson, kapatid. Ikaw pala na parents, magtanim ka ng mabuti. Someday, ang next generation mo mag-ani. Hello, amen? Hindi, wala man ito. Sino ba si Mephibosheth? Lumpo. Ano mang kunin ni David sa kanya? Nakuha nyo? Lumpo. Walang pwedeng kunin si David. Hindi man siya pwedeng pakinabangan. Hindi siya pwedeng maging army. Wala siya magawa. Lumpo nga eh. Kasi nung maliit pa, habang tumatakbo si Ziba, nahulog ito na lumpo. Si Mephibosheth. Pero tingnan nyo, kapatid, dahil ang pagkakaibigan ni David, kapatid, tunay, sincere siya. Kahit wala na yung tatay, pinakita niya sa next generation. Kapatid, si Mephibosheth picture sa atin, na sinner, makasalanan, lost. Hindi si Mephibosheth, hindi siya nagbig kay David, mahal na hari, tulungan niyo po ako, pakainin mo ako. Di ba friend kayo ng tatay ko? Pwede ba ibalik mo yung lupa ko? Tapos, hindi niya hiningi. Pero kusang binigay ni David for his father's sake. Pwede mo yan sabihin, wala ng tatay mo, bakit? Sino ka ba? Ang kaibigan ko tatay mo, sino ka? Di ba kita kilala? Lumpo ka pa. Who are you? Hello, amen? Pwedeng igano ni David, pwedeng ididma niya. Kasi sino bang sisingil sa kanya? Patay na si Jonathan. Pero kapatid, sincere si David sa kanyang binitawang salita. Yan ang real friend. Na kahit wala na, patay na, kasi nagbitaw siya ng salita, I will show the kindness to your generation. Kaya kahit patay ng tatay niya, binigyan niya ng pabor. Magulang, magtanim lang tayo ng good example.
Kasi someday makabenefit ang ating next generation. Di ba may mga tatay, ay kilala ko itong tatay, ito mabait ito. Sige, to, diri ka. Okay itong tatay mo, nanay mo, buo to siya, maestra ko to dati, okay siya, diri. Bata ka gali ni ano, diri ka. Pero kung tunto ka, bata ka ni ano, puli. Lapit ka, diri. Sabad ka lang, diri. Hello, amen? Dalawa lang yan, kapatid. Kung ikaw na magulang, nagtanim ka ng tama o masama. Amen? Pero si Jonathan, dahil honest siya, nagparaya siya, hindi siya selfish. Ngayon, naka-benefit ang kanyang anak. Mephibosheth. Ang tunay na friend, sincere. Hindi piki, hindi ka promise lang, hindi pala totoo. Si Jonathan, dahil selfless siya, hindi siya selfish. Si David, binalikan din siya, naging sincere din siya. At imagine mo, forever ka, araw-araw kang kakain kasamang hari. Kung ikaw ba, invite ko ni Mayor, wow, madidir daw kami kay Mayor. Mayor, uwi na. Oh, grabe ka, di ka nung katulog. Nakabato ka ng invitation. Diri ka, manyaga kita, upo si Mayor. Oh, di ka nakatulog ba? Si Mayor, Gobernador Tamayo. Oh. Mga kapatid, ganun lang ang level, ha? Ito, hari sa palas. Araw-araw, makikain kasama ang hari. Grabe nga favor. Amen? Bakit? Kaya nagtanim ang kanyang tatay. Kapatid, magtanim lang tayo. I-secure natin, suriin natin ating friendship totoo. Hindi yung maging friend ka lang kay may intention ka na iba. May tuyo ka na iba. I-check mo ang motive mo. And sabi ng Bible, mga kapatid, continually, hanggang namatay si Mephibosheth, doon siya nakatira sa palace. Bakit? Ang favor ni King David. Amen? Mga kapatid, thank you, Vince. Kaya Brother Bernard, taniman mo ng anak mo, ha? Hindi si Brother Bernard. Tanim lang tayo, Brad. Kasi someday, mga kapatid. Ako, praise the Lord, no? Mahirap lang kami, kapatid. Di kami doon sa Pero salamat ako na kahit saan ka magtanong sa barangay namin, sa aming lugar, sa Bukidnon. Pero alam nila, itong tatay mo, okay to. Kay tatay ko, gapanghimo sang, panday sang gapanghimo daro, gapanghimo binangon, ina bang mga sansalon. Bagay, anak kagali ni Napo Dulay, tay, okay to si tatay mo, pulido to siya mag-ubra. Di ba happy ka? Miskan di kilala, pero magsabi, nami to si tatay mo mag-ubra kay pulido. Proud ka na, amen? Na ang tatay mo pala, mga kapatid, talagang matino. So dapat tayo, mga kapatid, ang ating real love, our friendship should be pure and should be sincere. The kindness of this man ay hindi po niya, mga kapatid, gihingi, but ang favor po ng Panginoong Diyos. Ang favor ng Panginoong Diyos, andyan po sa kanya. That's why, let's go to our text and we will close. Let's go to our text. All right. Romans 13. Ating text kanina. Verse number 8. 13 verse number 8. Owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. Amen? Ayop sana mabago natin ang meaning ng Valentine's. Na ang Valentine's, ang pagmamahalan hindi lamang sa mga lovers, but pwede din, mga kapatid, sa magkaibigan. Amen? And I hope and pray na sana po, pag-pray natin na meron tayong mga Jonathan sa ating buhay, na mga totoong kaibigan. At sana po, ikaw, ang buhay mo, maging Jonathan din sa ibang tao. Every head bow, every eye closed, tayo po'y manalangin. Let's pray to God. Tumayo po tayo, dakilang Ama, makapangyarihan. Maraming salamat. This morning, salamat sa message na amin pong natanggap, narinig. Sana po ito'y nagbigay po ng paalala sa amin. Na Lord, huwag naming ibigin ang mundo. Sapagkat ang mundo, ang nagakontrol sa mundo ay ang kaaway, ang dyablo. Sa halip, Panginoon, help us na sana po totoo ang aming paglakad, pamumuhay habang dito kami sa mundo. Ipakita namin na kami po, Panginoon, ay anak ng Diyos, anak ng liwanag. At sana, Panginoon, aming maibigay ang totoong kahulugan po ng Valentine's, that Lord Jesus Christ is the real lover
na siya po nagbigay ng buhay, nag-sacrifice, nag-alay, nagpadanak ng dugo upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng aming kasalanan. Gayon din po, Ama, salamat po sa buhay ni David and Jonathan. What a blessing, Panginoon, na mayroon kaming example sa Bible na totoong magkaibigan. Na kahit po nawala na yung isa, pero yung isang kaibigan niya ay tinutuo po niya ang kanyang pangako. Tinupad po niya ang kanyang pangako. Pinakita niya ang kanyang kabutihan sa next generation. And what a blessing. Help us, O God, na sana po ma-follow namin ang example ni Jonathan and David. That they are really a real friend. They were real, Lord, they are true to each other. Walang halong pagkunwari, Panginoong Diyos. Siya ang kaibigan na walang iwanan hanggang sa katapusan, Panginoong Diyos. So, sana, Ama, gayon din po sana kami sa aming mga kaibigan, maging totoo po kami. And sana po, ang aming real friend is our loved ones, our spouse, our partner, kaibigan namin, aming pastor, at marami pang iba, Panginoong Diyos. Thank you so much. As you continue to bow your head and close your eyes, Christian, nakarelate ka ba sa message? Meron ka bang naintindihan sa part ng message na nag-strike sa'yo, na nakipag-usap ang Panginoon sa buhay mo? Gusto ng Diyos sa atin na maging totoo tayong kaibigan. Yes, tama po, kaibigan. Gusto ng Lord na maging real friend tayo. At magagawa lamang natin ito sa tulong ng Diyos. At gusto natin, ipag-pray natin sa sana po may mga Jonathan tayo sa buhay natin na kung saan hindi tayo iiwanan. Mga tao na silang totoo sa ating buhay. Na kung kahit anong mangyari sa atin, nandun pa rin sila maging kaibigan sa atin. Amen? Let's pray to God. At the same time, gusto natin maging Jonathan and David din sa buhay ng ibang tao. Can you please come tonight, this morning, and pray to God? Lord, salamat po sa message. Salamat, Lord, na na-remind po ako na ang real love pala pwede naming maipakita sa aming pagkakaibigan. Hindi lamang sa mga lovers, but also to the Lord. Aming kaibigan, na maipakita namin, ma-demonstrate namin ang real meaning po ng friendship. The real meaning of love. That's not about Valentine's, but it's about the Lord Jesus who died for us. About Jesus Christ who showed His love. He expressed His love for us on the cross of Calvary. Makapagpasalamat ka ba sa love ni God na binigay sa iyo at sa akin upang maligtas tayo, kapatid? Yes, kung ligtas ka, di ka pwedeng maka-afford na hindi ka mag-thank you kay Lord today for His great love for us. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Our great and loving Savior, in the name of Jesus Christ, thank you so much for this morning. Thank you, Lord, sa message aming natanggap, nag-remind sa amin, nag-strengthen about the real love, the genuine love. I hope and pray, Father, na Lord, ang aming maipakita na love is genuine din po. Katulad sa love mo nag-express on the cross of Calvary. Thank you so much. Bless your people, especially atong mga tao na pumunta sa altar. Lord, I pray for them, bless them, help them. Tulungan niyo kami sa aming mga prayers. And anumang mga request namin today, sana Lord God, bigyan niyo po ng kasagutan. Maraming salamat. Strengthen us and help us, Lord, to be true to our friends. Thank you that we have a real friend, the Lord Jesus Christ. We have a friend, the man of God, our pastor, sana friend namin.
Our partners in life, husband and wife, they should be considered true friends. At ang aming friendship dito sa church, as a Christian, dapat totoo, Panginoon. Sana walang piki sa amin na kaibigan. Sana totoo kami, Panginoon, sa inyong harapan. Maraming salamat po. And all these things I ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, please remain standing.